Ayan. So nagpapasalamat po tayo. Ayan, kila Brother Melvin sa pag-setup ng ating live ngayon. At ngayon din, kila Sister Dang de la Cruz sa isang masarap na pananghalian kahapon dyan po sa Gabaldon, Nueva Ecija. At sa ating po mga kapatid, salamat po sa inyo pong pananalangin sa lahat ng may mga karamdaman at sa mga kapatid natin na naulilan ng mahal sa buhay. Ngayon ang ating pag-aaral ang lahat-lahat ng isang Kristiyano. Sa ating pong text ay Colossus 3:11, si Kristo ang lahat at nasa lahat. Yan. Tayo po ay manalangin sa aming Diyos na siyang aming tagapagligtas na bumuhay sa amin, nagbigay sa amin ng kalakasan. Sa umaga na ito, O Diyos, sa aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, O Lord, at amin pong maintindihan ang inyong pong mga salita ngayong umaga at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan na nagbumula sa inyo at amin pong may-apply ito sa aming pong buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa ating pong devotion sa mga makalangit na dako. Ang lahat-lahat ng isang Kristiyano ay sa ating pong Panginoon. Merong ang tanong, kanino umiikot ang mundo mo? O paras kanino ka bumabangon? Yan. Ano ang lahat-lahat sa bawat isa sa atin? Well, of course, pag sa atin ng ating Panginoon, siya na ang kumukumpleto sa ating pong buhay. Di ba? Si Jesus Christ. So, lahat ng ating pangangailangan ay ibinibigay sa bawat isa sa atin. Si Kristo, ang mahalagang tagapagligtas, ay dapat na maging lahat-lahat ng Kristiyano. Ang bawat banal na kaisipan, ang bawat dalisay na hangarin, bawat layunin ay mula sa Kanya na siyang liwanag, katotohanan at daan. Si Kristo ay mabubuhay sa Kanyang mga kinatawan sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Ito po ay napakagandang sinasabi na kung si Jesus Christ ang lahat-lahat sa atin, sa ating pong kaisipan. Yan. Pag sinabing kaisipan, marami yan eh. Nariyan yung hangarin, nandyan yung layunin, yun ay magliliwanag at ito'y nakatuon sa ating pong Panginoong Jesus. Yan, na ginagabayan ng banal na espiritu. Bakit sa isipan? Dahil ito yung nagkokontrol sa ating pong buong pagkatao, di ba? Galatians 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmamahal at nagbibigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Yan. So, si Jesus Christ na nabubuhay sa akin buhay. So, hindi na nabubuhay sa akin dapat yung dati kong pagkatao. Kaya kung nilalait nila ako, ang iisipin ko lang, ang nilalait nila, yung dati kong pagkatao. So, hindi ako dapat maapektuhan dahil ako'y bagong nilalang nasa harapan ng Panginoon. Kung nilalait nila at pinapagalitan nila yung dati kong ugali, yung dati kong ako, wala na ako doon magagawa. Wala na ako doon na pakialam. Dahil bakit? Dahil hindi na nga ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Jesus na dapat. Yan. So, ibig sabihin, kinakalimutan mo yung dati mong pagkatao. Kinakalimutan mo yung iyong sarili. Na kahit ikaw ay pinagwikaan ng hindi maganda, hindi na ako yun. Yung dati ko yung pagkatao. Bakit ka maapektuhan? Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Kaya sila may nasasabi, dahil yung nakikita nila, yung dati kong sarili yung, no? Yung dati kong pagkatao yun. Ngayon, ako'y nabubuhay na kasama si Jesus Christ. O, kaya may iwasan yung gulo, di ba? Kaya lang naman mayroong gulo at mayroong hindi pagkakaunawaan dahil ang tao ay ma-pride, di ba? Tayo ay nagre-react dahil tayo ay nakanti yung ating ego, di ba? So kung si Kristo na yung nabubuhay sa atin, so si Kristo na yung nangunguna sa atin, si Kristo na ang lahat-lahat sa ating pag-iisip, sa ating pag-uugali, yun ang conditioning. No? Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Kaya bakit pa ako magagalit sa pinagsasabi ng taong makasalanan na ito? Pero makasalanan din naman tayo. Ibig sabihin, bakit ako magpapa-apekto dito? No. So dito po mga kapatid, sinasabi din ng mga makalangit na dako sa ating aklat. Sa ilalim ng malakas na pag-uudyok ng kanyang pagmamahal, ay kinuha niya ang ating lugar sa sansinukob
at inanyayahan ng pinuno ng lahat ng bagay na tratuhin siyang bilang kinatawan ng sangkatauhan. Nakikiisa siya sa ating mga pinagmamalasakitan. Binubuksan ang kanyang dibdib para sa paghagupit ng kamatayan. Kinuha ang pagkakasala ng tao at ang parusa nito at inialay alang-alang sa tao ang isang kompletong sakripisyo ng ating Panginoong Diyos. So, si Jesus Christ na yung naging tupa. Kung dati yung mga tupa yung inihahain, si Jesus Christ yung inialay, namatay para sa atin. Yun ay nakakapangilabot at yun ay katotohanan, mga kapatid. Tanda ng pagmamahal ng ating pong Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. So sabi dito, kung hindi po natin ito gagrab, so sayang yung ating pong buhay. Di ba? Sayang yung buhay natin na maikli na hindi mo ginarab na si Kristo yung ating tagapagligtas. Di ba? No? Sa bisa ng pagbabayad sala na ito, ay may kapangyarihan siyang maghandog sa tao ng ganap na katuwiran at ganap na kaligtasan. Pag sinabing ganap na katuwiran, banal na pamumuhay. Pag sinabing kaligtasan, kaligtasan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mawala sa atin yung kamatayan sa pagdating ng ating pong Panginoon. Ang sino mang maniniwala sa Kanya bilang personal na tagapagligtas ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung nakalagay sa John 3:16. Yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ito hindi nabibili kahit saang marketplace, kahit sa pandaigdigang pamilihan. Di ba? Hindi yan nabibili. Yun lang Islam. Yung pandaigdigan. Pero yung walang hanggan, mga kapatid, wala kang mabibili niyan kahit saan. Ang nagtuturo lang niyan, ang banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos sa Biblia. Siya lang yung nagtuturo niyan. Kaya yung maikling buhay natin, mga kapatid, kung lahat tayo aabot ng 100, lagi kong kinikwenta yan, ngayong taong 2024, ilan na lang ang natitirang buhay natin. Biruin mo, paikli ng paikli, di ba? Palapit tayo ng palapit doon sa dead end. At marami sa atin dito, mga nanonood, marapit na rin doon sa dead end na yun. Sasayangin mo ba yung natitira mong buhay sa isang pagkapahamak na hindi ka sumampalatay sa ating Panginoong Diyos? Of course, hindi, di ba? I-grab natin yung opportunity. Yung mga material na bagay nga, ginagrab natin yung opportunity. Lalo na yung mga bagay na pang walang hanggan ng ating Panginoong Jesus. Itinali ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang bayang pinili at sinubukan, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang personal na apektado sa lahat ng bagay na nauukol sa kanila. So dito makikita natin yung pagmamalasakit ng ating Panginoong Jesus. Alam mo yung nagmamalasakit ka, na meron ka nakitang basura, dinaanan mo lang, walang malasakit yung pagkagano. Pagka mayroong basura dyan, sabi, pag yung nagmamalasakit, dinadampot yan at tinalalagay sa basura. Di sabihin, may extra mile na pagmamahal, mga kapatid. So hindi yan yung wala kang pakialam. Ang Panginoong Diyos mayroong pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Na ibig sabihin, hindi mo pa hinihingi, hindi mo pa kailangan, ginawa na yun ng Panginoon. Hindi mo pa nakikita, ginawa na ng Panginoong Diyos yun. So yan ang ating pong tagapagligtas. May malasakit sa bawat isa. Matapos ilahad ang kanyang kaugnayan sa kanyang bayan sa iba't ibang liwanag, sa wakas ay ipinapahayag niya na sa dakilang araw ay hahatulan niya ang bawat kilos na tila ito'y ginawa sa kanya mismo. So ibig sabihin, mga kapatid, yung mga hindi nanampalataya kay Jesus, hahatulan ng kamatayan, yung hindi nanampalataya. Kasi hindi ka naniniwala na si Jesus namatay para sa iyo eh. Hindi ka lumakad ayon sa nais ng Panginoong Diyos na nagligtas sa atin. Kaya ang mangyari, ikaw na magdadala ngayon ng pagkakasala mo. Ikaw na magsasalo ng parusa na dapat talagang sa iyo talaga yun. Sinalo lang ng Panginoon. Kaya lang hindi ka naniwala. O di ikaw na. Sabi ng Panginoon, kaya mo naman pala, di ikaw na. Ayun lang ang problema. Kamatayang walang hanggan. Yeah. So dito sa mundong ito, minsan wala tayong enjoyment. Di ba? Busy tayo lagi. Wala tayong makuhang masyadong maraming kasiyahan. Dahil mas marami yung problema at kalungkutan dumarating sa atin. Pero dun sa langit, mga kapatid, buhay na walang hanggan.
sobrang saya, masaya at walang hanggang kasiyahan sa piling ng Panginoon. Ang kanyang pakikiramay sa kanyang bayan ay walang katulad. Hindi siya mananatili lamang na isang manunood, walang pakialam sa kung ano ang maaaring pagdusahan ng kanyang bayan. Sa halip ay dinala sa kanyang sarili ang kanilang mga pagmamalasakit at kalungkutan. So dito sinasabi ng banal ng ating devotional ay ang Panginoong Diyos ay may malasakit at quoted naman yan sa banal na kasulatan na makikita natin dito ang Panginoon ay pinagmamalasakitan ng bawat isa sa atin. Hindi lang siya nanonood sa ating kalungkutan, sa ating kahirapan. Ang Panginoon ay hindi natutulog. Merong awit na, natutulog ba ang Diyos? Parang bang yung awit na yun magandang pakinggan, ano, yung tono niya kasi magaling mong amawit. Pero yung parang lyrics niya, parang nag-aalinlangan ka kung tulog ba ang Diyos o hindi. Hindi mo natutulog ang Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, siya'y gising at alam niya kung ano ang ating mga hinaing sa buhay. At lahat ng yan, lahat ng ating hinaing, lahat ng ating kalungkutan, lahat ng ating prayer, lahat yan ay sasagutin ng Panginoong Diyos basta't may kinalaman sa ating pong tagapagligtas. O halimbawa, ipinalangin mo na ang iyong asawa magkaroon ng kagalingan pero namatay pa rin. Pero yun ay sasagutin ng Panginoon sa pagdating niya. Yung pamangkin mo, yung anak mo o ano pa man, yung asawa mo, yung mahal mo sa buhay, yung iyong mga magulang, no? Baka dito sa mundong ito, hindi mo makamtan yung buhay na walang hanggan pa sa pagdating ni Jesus meron. O yung may mga karamdaman na hindi gumaling at namatay na lang, yung dalangin po natin na hindi masasayang kung siya'y nanampalataya sa Panginoon dahil diringgin ng Panginoon yung dalangin. Yan, sa pagdating ni Jesus. Kasi nga naman, kung ipapanalangin mo, mabuhay yung mahal sa buhay na sa kamatayan dito sa lupa, mamamatay lang ulit. May doble ang hirap. Shortcut na sa pagdating ni Jesus Christ mabuhay para may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung malasakit ng Panginoon, advance na. Hindi pa natin naranasan, in advance na ng Panginoon yung malasakit sa bawat isa sa atin. Yan. Sabi pa dito, kung ang kanyang bayan ay nagagawan ng mali, sinisiraan, tinatrato ng may paghamak, ang kanilang mga pagdurusa ay nakasulat sa mga aklat ng langit na parang ginawa sa kanya. Abay, ganun pala yun, ano? Tayong mananampalataya ng ating Panginoon, nananampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung ano ang ginawa sa mga apostol, yun din yung ginawa sa kanya. Yung mga apostol talagang mga disciples, sila'y talagang pinersecute eh. Ibig sabihin yun din yung ginawa sa kay Jesus Christ, nakasulat sa aklat. So, ibig sabihin kung nanampalataya ka ngayon at inapi ka ng ibang tao, yun din yung ginawa nila, yun din yung ginawa nila sa'yo. Yun din yung ginawa sa'yo, yun din ginawa sa ating Panginoong Jesus. Aba, kapag lingkod ng Panginoon, ganun pala yun, ano? Kung ano ang ginawa mo doon sa lingkod ng Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, kung anong pagtrato mo, yun din ay nakasulat sa aklat. At yun din ay parang ginawa na rin sa ating Panginoong Jesus. Bay, delikado pala yan. Ano mo, mga kapatid? Sabi pa dito sa 1:27 ng Kolosas, sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kalwalatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kalwalatian. Sino daw po ang pag-asa natin sa kalwalatian? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. So sabi dito, when we realize that our hope of glory is Christ, that we are complete in Him, we shall rejoice with joy unspeakable and full of glory. Ayan, kapag ka ating pong naintindihan, ang ating pong napagtanto ng ang kalwalatian natin ay ang ating Panginoong Hesus, kailangan tayo ay magdiwang, magsaya. Sapagkat sa pamamagitan ni Jesus Christ, kumpleto tayo. Kumpleto tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kumpleto tayo. Hindi tayo kulang. Hindi tayo kailanman magkukulang kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating tagapagligtas. Laging merong isisend ng mga tao para itulungan tayo. Laging merong gagawang paraan ng Panginoon para tayo ay kalingain. Kapag nananampalataya tayo sa ating Panginoon, sa sanlibutan na ito, wala tayong makuha kung anuman na nararapat para sa atin. Ang Panginoon ay may nakalaan
para sa bawat isa. So si Kristo ang lahat at nasa lahat. Kaya si Kristo ang patuloy po nating sambahin, ating Panginoong Diyos na nagkatawan. Siyang nagmamahal sa bawat isa. So, ngayon po ay tayo ay mananalangin, ay isama natin sa panalangin yung ating nalalapit na pangangaral, yung Youth Fellowship diyan po sa Palayan ngayong araw, ngayong Sabado na darating. No, isama natin sa panalangin na maging matagumpay at yung area sport fest na lumago sa spiritual yung mga kabataan, no? Na hindi pagkunan ng katitisuran yung sport fest na yan. Pagkus sa Panginoon ng malwalhati sa gagawin na activity na. So yun ay pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoon. Muli po, isang magandang umaga at tayo ay patuloy na magantay sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Maraming salamat po. God. Siya ay si Jesus, mga kapatid, at siyang
ating lahat-lahat, ano po, ang ating lahat-lahat bilang isang mga Kristiyano. Wala na tayong hanapin pang iba. Kaya salamat sa awit na yan. Salamat po, Pastor, sa isang magandang mensahe at lesson na aming natutunan ulit sa umaga na ito, na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon sapagkat siya ay nag-aalala sa atin. Ayan, yun yung tamang term siguro, no? Nag-aalala. Hindi pa natin naiisip, nandyan na yung ating pangangailangan. Bago pa natin hilingin, ay naikayak na, no? Kailangan lamang natin lumapit at kumunik sa Kanya. Tama rin, ano? Tumutok sa akin dito yung maiksi na ang buhay na natitira sa atin, ano? Napakaiksi na ng buhay. Walang nakakalam ko ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon ang natitira sa atin. Kaya wag po nating sayangin, ano po. Yun ang magandang panawagan sa atin, ano? Gawin natin ang nakalulugod at tama. So paano natin malalaman kung ano yung Kanyang will? Madali lang po, ay kapag ito ay mapapalayo tayo sa Kanya. Hindi ito kagustuhan ng Panginoon. Pero kung tayo mapapalapit sa Kanya, yun ay gusto ng Panginoon. Kaluwalhatian niya yun na ating gawin, na po. Kaya sa pagdedesisyon sa buhay, lagi nating ipag-pray. Consider natin yung sitwasyon. Tayo ba ay mapapalayo sa Panginoon o hindi? So ganun po, ano, ang makatutulong sa pagtimbang. Kaya salamat. At naway lahat tayo narito ngayon ay maliwanag na ating huwag sasayangin ang natitirang mga panahon habang tayo naghahanda sa Kanyang pagbabalik. At pakisama si Ate Sally Sanchez, pakisama po ako sa panalangin na sana po gumaling ng aking lagnat. Masyado po ang aking ubo at sipon at ang sakit po ng buong katawan ko. Napakalamig po kasi, ano po. So ayan, napakalamig, kaya ako rin ay bilang sinipon yung aking ito, mainit yung aking noo. Sumasakit na rin yung aking ulo unti-unti, no? Lalamunan din ay kumakati na. So dala yan ng panahon, ano po. So hindi normal yung panahon natin. Ang kailangan ay vitamin C, kalamansi, orange na fruits. Yan, Ate Sally Sanchez. Tapos rest. Alam niyo po, pagka ang tao ay nagpapahinga, natutulog, ang tao ay gumagaling. Nagpapagaling. Kaya yung mga bata, pag may sakit, nilalagnat, laging tulog, yan, nag-healing yung katawan, ano? Nag-healing. So makatutulong po yan, vitamin C at ang pagtulog sa pagpapalakas, ano po. Sama natin sa panalangin si Ate Sally Sanchez. Si Sister Ana Rosbel Hermino, humihingi po ako ng prayers para sa aking medication. Sige po, sama natin sa panalangin si Sister Ana Rosbel. At si Sister Juliet Astrero, please pray for Kawayan Bugtong STHers. Sige po, dito yung kasama yan nila. Sa West po yan kasama, ano po, sa West. Totoo po, ang ating Panginoon Diyos ang nagpapadala ng mga taong kailangan natin. Kapag kay Kristo tayo tumatawag, salamat po sa mga taong tumulong sa amin. Praise the Lord, ano po, mga kapatid. Sa mga dasal at pinansyal nyo, nakaraos na po si Rinaldo sa operasyon. Patuloy nawa siya makarecover sa sakit niya. Praise the Lord, ano po. Kahit pa paano nakaraos sa operasyon, ano po, pero patuloy natin idalangin kanyang recovery at kalakasan, ano po. At si Nanay Fina, panalangin po na gumaling na si Sister Myra Canyosa, makaramdam na ng ginhawa at mawala na ang sakit ng sikmura at hilo. Ganoon din ako at ang iba pang kapatiran na may karamdaman din naman. Salamat sa Panginoon. Sige po, pag-pray natin Sister Myra Canyosa at si Nanay Fina, ano po. Pakisama rin po si Mac Canyosa na gumanda ang kanyang pakiramdam. Sige po. Opo, nag-vitamin C na po ako, kaya lang po nag-a-acid po ako. Nag-a-acid reflux. So acidity, ano po. Alam niyo po, nagkaganyan ako dati, Ate Sally. Ang nakatulong sa akin yung barley juice. Ang inom ko noon ay umaga, tanghali at hapon. Nawala yung aking pag-acid, ano. Ang hirap na nag-acid reflux, mataas hyperacidity. Sige po, tayo po baka sakaling makatulong po sa inyo. Barley juice, ano po. Sige po, tayo manalangin, mga kapatid. Let's pray po.
Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga na ito na patuloy nyo kaming sinamahan sa pagmulat ng aming mga mata, kayo ang aming nakita. Salamat sa panibagong buhay, another one day, another blessing, another hope na kami ay makapagbabago ng aming karakter at magiging qualified na makapasok dyan sa langit na bayan. Salamat sa mga paalala sa amin na aming buhay ay maiksi lamang. Tulungan niyo po kami, Ama, na mga titira naming mga sandali ay maituon namin sa pagiging connected po sa inyo, magawa namin ang tama at nakalulugod sa inyo, makaiwas kami sa tukso ng kaaway, at kami ay hindi matisod ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Alam namin na mga pagsubok na ito ay kaya namin lampasan sa tulong po ninyo. Ano pa mang kabigatan ang dala ng kaaway sa aming pagsubok ay aming malalampasan kapag kasama po namin kayo. Maraming salamat sa gabay at patnubay. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, at alam namin hindi nyo kami pababayaan. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ito kami, nakapikit ang aming mga mata. Dumadalangin po sa inyo, sa tulungan niyo po kami na aming malampasan ang aming mga problema sa buhay. Nakasama po kayo, at gayon din sa aming pag-focus sa aming mga gawain na ikalulugod po ninyo lahat at hindi para sa aming sarili lamang. At gayon din aming dinadalangin ang kapatiran na nakikinig ngayon na may mga prayer request na inyo po kaming dinggin sa aming mga panalangin, at dalangin namin na ang kaginhawa na aming pangatawan ay sa buong maghapon na ito ay aming maranasan sa piling po ninyo. Sama namin si Ate Sally Sanchez na siya ay pagalingin po sa kanyang lagnat at ang kanyang ubo at sipon at masakit ng kanyang pangatawan. Ipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay, nawa ang kanyang pag-inom ng mga vitamins at ang pagpapahinga ay makatulong sa pagkaginhawa ng kanyang pakiramdam. Paggising niya bukas ng umaga ay ayos na ang kanyang pakiramdam at patuloy siya mag-recover. At yun din amin dinadalangin patuloy si Sister Ana Rosbel Hermino. Alam namin na alam po ninyo ang kanyang kalagayan sa mga oras na ito. Dalangin namin na siya po ay inyong tulungan, ipagkaloob po sa kanila ang kanilang mga pangailangan. Ipuin po sila na inyong mapagpagaling na kamay, pagkaloob po sa kanilang mga pangailangan, higit sa lahat ng pinansyal na kanilang gagamitin sa kanyang medication. Alam namin na si Sister Ana Rosbel ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo, gayon din ang kanyang buong pamilya. At alam namin na kayo at kayo lamang makagagawa ng paraan para kami ay guminhawa sa aming mga pinagdaraanan sa buhay. At alam namin na kayo ang hihipo sa mga puso ng tao na makatutulong sa amin. Bigyan niya po siya ng marunong na doktor, magagamot na ahawak sa kanyang kalagayan upang sa ganun siya ay patuloy na maging komportable sa kanyang araw-araw po amuhay habang siya ay nagpapagaling. Dalangin din po namin ang mga kapatiran sa Kawayan Bugtong SDA Church, nawa sila ay patuloy na maging matatag sa pananampalataya, anuman ang dumating na pagsubok sa kanilang buhay, maging makita pa rin nila kayo bilang isang pinakamakapangyarihan sa lahat, at hindi sila panghinaan ng loob, bagko sila ay maging malakas pa rin at patuloy na magpatuloy sa paggawa, paglilingkod po sa inyo at pagtitiwala sa inyo. Atin po dinadalangin ang prayer request ni Nanay Nerissa para sa patuloy na ka-recovery at kalakasan ni Brother Reynaldo Eusebio, at kanyang pasalamat na nakaraos na operasyon si Brother Reynaldo, at gayon din salamat sa mga tumulong po sa kanila sa pinansyal, at higit sa lahat sa panalangin. Gayon din patuloy na kalakasan ang ipagkaloob po kay Brother Reynaldo Eusebio, at siya ay patuloy niya makita na kayo ang nasa likod ng lahat ng kanyang kagalingan at ang kanyang mga nararanasan sa buhay. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang kagalingan ni Sister Myra Canyosa, na guminhawa po ang kanyang sikmura, na masakit ang kanyang sikmura at siya ay nahihilo
siya po ay hipuin niyo pagpagaling na kamay, bigyan ng karunungan na kanyang malampasan ang sakit na ito, at bigyan siya ng marunong na manggagamot na tutulong sa kanya, at ito ay gumaling siya sa kanyang karamdaman. Amin ding sinasama sa panalangin ang si Mac Canyosa na gumanda na rin ang kanyang pakiramdam sapagkat siya ay masama ang kanyang pakiramdam sa mga araw na ito. Hipuin po siya ng inyong mapagpagaling na kamay at patuloy nilang maramdaman na kayo ang aming dakilang Diyos, dakilang manggagamot na nagpapagaling, nagbibigay sa amin ng pangailangan. Ipadama niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Sister Lilith na siya ay nakakonfine pa rin sa mga oras na ito. Patuloy na recovery ang dalangin namin sa kanyang kalakasan at makita ng doktor ang sanhi ng kanyang pabalik-balik na sakit. At patuloy namin dinadalangin na bigyan po siya ng patuloy na pag-asa na nagmumula po sa inyo na siya ay makabalik ng muli ng madali, makalabas sa ospital at makabalik sa kanyang trabaho, at makita niya na kayo ang nagpagaling sa kanya gamit ng mga doktor na inyong binigyan ng karunungan. At higit sa lahat, patuloy kaming samahan sa aming recovery si Sister Lilith at sa kanyang mga araw-araw na pamumuhay. Amin din dinadalangin ng iba pang kapatiran na may panalangin din at amin na patuloy na nagtitiwala po sa inyo ang good health sa family ng bawat isa, kasama na rin si ang anak ni Sister Miden Peligro Cotao na si Hara at si Cory. Kaya din ang family ni Ate Milen kasama na ang kanyang mga apo at anak, Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Dang de la Cruz. Patuloy namin dinadalangin ang kanilang buong pamilya at kasama ng kanilang mga pinagkakitaan ay patuloy niyo pong palaguin upang sila naman maging pagpapala sa iba. Kaya din namin dinadalangin ng mga Bible studies, Bible students sa aming nasasakupan. Sama na si Conrado Generoso Canto, naway isang araw ay makita niya ang liwanag na inyong iniabot sa kanya, inyong mga kamay, tanggapin kayo bilang personal tagapagligtas at magsama-sama silang buong family sa kanilang pagsamba. Kasama namin si family ni Mike and Martha Mamaril, gayon din family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold, gayon din mga Bible students sa Tabacao, sa San Antonio, dito sa Gapan, sa General Tinio. Patuloy namin sinasama sa panalangin din ang San Leonardo Church, gayon din ang kalakasan at recovery ng bawat isang kapatiran namin na nagpapagaling. Kasama namin si Kuya Delphine Cao, Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, si Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, si Melo Jane Ronas Tibayan na kasalukuyan na nagpapagaling, si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si anak ni Brother Resty Larete na si Baby Josiah. Ay patuloy namin din nadalangin po sa inyo na nawa siya ay magkaroon ng lunas ang kanyang sakit at patuloy na siya ay lumaki na nakikilala at nagmamahal po sa inyo. Amin din kasama si Sister Janet Salvado, Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina at si Tatay Rudy, si Michael Torrelia, plus kasama na rin si Daniel at si tatay ni Pastor at ang kanyang nanay na patuloy pa rin nagpapagaling, Maribel Agustin, si Heidi De Leon at si pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Brother Arman Reyes, Reynaldo Eusebio, patuloy na recovery, dalangin namin sa kanya, si Ding Bautista, Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Reynaldo Eusebio na patuloy siyang makita niya ang pagmamahal po ninyo at ang liwanag na inaabot niyo po sa kanya, at gayon din ang kanyang buong pamilya. Patuloy din namin sinasama sa panalangin Sister Percy, Risa Enrique, si Sister Amy Kilantang, Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Father Benjamin Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi na patuloy pa rin nagtitiwala sa inyo, Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco, kasama na si Precious Kapasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez. Ay patuloy namin sinasama sa panalangin Janet Untivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Erlinda Duque. O dakilang Diyos, alam namin
na kayo na rin kasama namin sa mga oras na ito. Mga kapatiran po na ito ay mga kasama ngayon na nanalangin at nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo, umaasa sa inyong mga pangako. Kami nagtitiwala po sa inyo. Alam namin na kayo ang pinakadakilang Diyos na alam namin na ibibigay niyo sa amin ang the best para sa amin. Naway ipagkaloob niyo po ito sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.